I'm already working abroad. 7 years na may 6 digits a month. At naitayo ko na yung dream house naming dalawa. May maliit na farm kasi yun yung request niya. But still incomplete kasi nawala yung kaisa-isang babaeng minahal ko. 5 years ago, meron akong girlfriend nung high school. Sabay kaming nangarap at nagsumikap. And then, nag-aral kami sa same school nung nag-college kami. And fast forward, ay natapos na rin namin yung mga gusto naming course. Siya ay nakapagtapos ng HRM. At ako naman ay BS in Architecture. And after nun, ay naghanap agad kami ng kanya-kanya naming work. Natanggap ako sa isang firm sa Manila at siya naman ay pumasok sa pinag-OJT-han niya na hindi naman related sa course. Isang production company sa Batangas. At dahil nga sobrang mahal ko siya, ay lagi ko siyang pinupursige na maghanap ng work kung ano yung natapos niya. Pangarap niya kasi noon pa na makapagpatayo ng fast food na siya yung magmamanage. Pero iba yung tinatahak niya na yung course na natapos niya hindi na niya nagagamit sa kung anong trabaho meron siya ngayon. Na gusto ko sana magkaroon siya ng stable job na hindi yung puro kontrata lang. Nabi ko pa na hindi ko siya pakakasalan kung magstay lang siya sa ganong klase ng trabaho. Na nung mga panahong yon ay talagang bulag na bulag ako sa mga pangarap ko. Na palagi kong pinipili yung pangarap ko kaysa sa kanya. Kasi naniniwala ako na I also deserve someone like me. Pero dun ako nagkamali. Yung mga magulang ko hindi rin boto sa kanya kasi gawa rin ng parents niya. Na isang beses kasi umutang yung nanay niya sa mother ko. Na nung mga time na yun ay nag-aaral pa ako. Maraming gastusin yung parents ko kasi napakamahal ng course ko. Kaya naman mas lalo ko siyang ini-encourage na maging prepared when we start our family. Na parang nasobrahan yata ako. Na hindi ko napansin na sobra palang napipressure na siya sa mga sinasabi ko. At bukod doon binabaliwala niya rin yung sinasabi ko at hindi ko rin siya nakikitaan ng progress that time. Kaya naman pinagtulakan niya na lang ako sa iba. At humanap daw ako ng kagaya ko. Na siya namang ginawa ko at iniwan ko siya. Na ang akala ko'y matatauhan siya sa pagtulak niya sa akin. Na kung makakita ako ng iba'y magsisi siya. Pero ang desisyon kong yun, ang siyang pinagsisihan ko. Na hindi ko naman talaga minahal yung ipinalit ko sa kanya no. Na maraming bagay ang namimiss ko sa kanya. Pinagsisihan ko yun kaya naman after a year, nung malaman ko na mayroon siyang boyfriend na nagtatrabaho sila sa same field, na sa wakas ay related na sa course niya. Nag-stalk pa rin ako sa Facebook account niya at kitang-kita ko kung gaano sila kasaya. Na ako ngayon ay single, working abroad na may 6 digit a month. Itayo na namin yung dream house naming dalawa na may maliit na farm kasi yun yung gusto niya. Para daw madaling magtanim ng gulay kung gugustuhin niya. Kasi ganun siya kawais. Ngayon ay dahan-dahan ko nang natutupad yung pangarap but still incomplete kasi wala naman siya sa tabi ko. Ngayon na-realize ko na it's okay to dream but make sure na kasama mo siya sa pagtupad ng mga pangarap mo. Na huwag tayong hayaang lamunin ng ambisyon. Mamilen, gusto ko sanang ipaglaban siya. Sobrang mahal ko siya at I try to contact her. Pero palagi akong sin zone. Kailangan ko na bang mag-move on? Letter sender, Carlo ng Qatar. Alam mo kasi naging sayo na siya noon pero masyado mo namang pinressure. At tama ka, masyado kang nilamon ng ambisyon. Kaya naman wala kang karapatang sirain yung happiness nila ngayon just because you're not happy with your choices. Be a better man and just let go. You're lucky kasi 6 digits yung monthly income mo. So there's a lot of things to do para maging masaya ka. Travel, divert your attention. Stop the what ifs dahil kung kayo talaga is kayo. Hindi mo kasi hinintay yung time niya to improve and progress. Hindi rin nag-meet yung goals and plans nyo. You took her for granted dahil bumba yung tingin mo sa kanya. For sure naman ako na may pagkukulang din siya sa end niya. Pero accept the fact na tapos na kayo at iba na yung buhay niya ngayon. She is now happy kaya naman na sin zone ka. So better be happy too. Na sana i-block ka niya para naman hindi ka na nang gugulo sa kanila. Find another girl. Pero sana fix yourself first. Masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo and learn from your mistakes. Para mahanap mo yung right person for you. Big realization. Na dati akala mo you deserve better. Pero sa totoo lang, she deserves better. Maybe talagang hindi kayo para sa isa't isa. Sige lang ang lipad. Good luck, Superman.